mataas ang chance ng ulan and thunderstorms dito sa mga lugar sa paligid po ng Moro Gulf, kabilang na ang mga probinsya ng Basilan, Tawi-Tawi, Sulu, hanggang sa ilang bahagi po ng Lanao del Sur and Sultan Kudarat, dito rin po sa may Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, hanggang dito sa may southern portions, sa may South Cotabato and Sarangani dahil sa ITCZ. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Para naman sa lagay ng ating karagatan, nasa kalahating metro lamang po ang taas sa mga alon sa malaking baybayin ng ating bansa. Sa may eastern side, yung facing the Pacific Ocean, nasa 1 hanggang 1.5 metron taas ang mga alon. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, may epekto pa rin naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Malaking bahagi na po ng Mindanao magiging maulap at sasamahan na rin ito ng mga isolated na mga rain showers. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, dito sa may southern portion, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, as well as South Cotabato, Sarangani at mga nearby areas pa. Mga light to moderate rains po na hindi naman tuloy-tuloy, lalo na sa mga lugar sa paligid ng Moro Gulf. Sa ating mga kababayan naman po sa bahagi ng Visayas, makakaranas pa rin ng fair weather conditions. So ibig sabihin po, maaraw sa maraming pagkakataon at makakaranas pa rin ng mainit at malinsangan na panahon, lalo na sa tanghali. And then sa dakong hapon, maraming lugar ang makakaranas pa rin ng maaraw na panahon at kokonti na lamang po yung mga lugar kung meron man sa may Eastern Visayas ang meron mga isolated na pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Makakaranas pa rin ng epekto ng easterlies ang malaking bahagi ng Luzon. Posibleng kakaunti na lamang po yung magkaroon ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon, particularly ang parte ng Cordillera region. May mga thunderstorms dyan, as well as bahagi po ng Cagayan Valley. At dito sa Metro Manila, maaaring mas mababa ng bahagya na yung chance na magkakaroon pa tayo ng mga pag-ulan, as well as parts of Central Luzon and Calabarzon. Iiral pa rin yung bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga hanggang sa tanghali. At pagsapit ng hapon, partly cloudy to cloudy skies at meron lamang mga isolated na pag-ulan. Yan po ay dahil lamang sa easterlies. Sa natitirang bahagi po ng Mindanao, Visayas, and Luzon, kung mapapansin po nila, meron tayong mga kumpul-kumpul ng ulap na kulay puti dito. Mga thunderstorm clouds po ito na nagdadala ng minsang malakas na ulan na hindi naman tuloy-tuloy. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. And for the next 3 days sa Visayas, pinakakaunti po talaga ang magiging ulan dito sa may Visayas. Bahagyang maulap at madalas maaraw, umaga hanggang tanghali, simula po sa Friday hanggang sa weekend. Meron lamang chance ng mga isolated na ulan lalo sa may eastern portion of Visayas, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, as well as the northern portion of Panay Island. Temperature natin dito sa Metro Cebu mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Kaya paalala pa rin sa ating mga kababayan po ay uminom ng maraming tubig at kung lalabas po ng bahay, magdala ng pananggalang sa init gaya po ng payong at sombrero. Iiral pa rin sa Luzon ang epekto ng easterlies, magiging mainit pa rin at malinsangan, and then over the weekend, posible ang pagbabalik ng high pressure area sa may North Pacific Ocean na maaaring mag-extend naman dito sa may Cagayan Valley and Cordillera region. So mas kakaunti ang tsansa ng mga pag-ulan. Mas mababa pa ang tsansa ng mga pag-ulan from Friday hanggang weekend sa malaking bahagi ng Luzon. Iiral pa rin yung bahagyang maulap at madalas maaraw na kalangitan. So ibig sabihin, magiging mainit pa rin at malinsangan, and worst case scenario pa, unti-unti pang tataas pa yung ating mga temperatures, yung air temperature plus the heat and the set. Sa Metro Manila, mula 26 hanggang 35 degrees Celsius yung air temperature natin, habang sa Baguio naman po may kalamigan pa rin mula 17 hanggang 27 degrees Celsius. At panguli sa ating mga kababayan dito sa Mindanao, may mga lugar sa eastern portions sa may Davao Region and Caraga Region ang uulanin. Epekto po yan ng ITCZ pa rin or Intertropical Convergence Zone. Pagsapit ng Sabado, malaking bahagi ng Mindanao magkakaroon ng paulan. Then mas maraming lugar pa po sa Mindanao or halos buong Mindanao pagsapit ng Sabado ang magkakaroon ng pag-ulan. So kung lalabas po ng bahay ay magdala po ng payong. Umaga pa lamang sa may Davao Region, Caraga Region and Socsargen ang uulanin. Then pagsapit ng Linggo, mababawasan muli yung mga pag-ulan at tanging dito pa rin
sa may Davao Region, Soc-Sargen, Bangsamoro Region and Zamboanga Peninsula ang uulanin dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone. Temperature natin sa Metro Davao 26 to 34 degrees, habang mas mainit ang air temperature natin sa may Zamboanga City po hanggang 35 degrees Celsius. At base naman sa Climatology Division ng Pag-asa, magiging mataas pa rin po at delikado ang taas ng heat index. Kaya paalala din natin sa ating mga kababayan doon, iwasan ang pagbibilad po sa araw lalo na from 10 a.m. hanggang 4 p.m. para iwas po sa heat stress at sa heat stroke. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!